Ang topic po natin ngayong araw na ito ay yung mga cancer na makikita natin sa ating ulo at leeg. So, paano ninyo malalaman ng maaga ang mga warning signs at ano ang gamutan? Ito po si Doc Liza Ong na nagpapayo sa inyo. Number 1, cancer sa bibig. So, kailangan lagi nyong titignan yung inyong gilagid o loob ng bibig, tulad dun sa may loob ng pisngi natin. Alam nyo po, may nagkaka-cancer din sa dila. Itong unang 2/3 ng ating dila. Meron po dyan sa ilalim ng dila or dun sa 2/3 ng dila natin. Tapos, kasama dito sa bibig, yung tinatawag nating hard palate o yung taas ng bibig natin, di ba medyo matigas yan. Ano yung senyales o warning signs? May makikita kayong mga pula o puti-puting mga patsi-patsi dun sa inyong bibig, dun sa inyong gilagid at sa inyong dila. Tapos pansin nyo, bakit parang maga yung aking panga? Masakit at dumudugo ang inyong bibig. Talagang yung pain senyales po yan. Number 2, meron tayong tinatawag na pharynx o yung lalaugan, yung throat natin. Isa po itong tubo na mga 5 inches ang haba. So, kasama dyan yung ating tonsils, yung likod ng ating dila, o tinatawag nating soft palate, yung malambot na ngala-ngala dun sa taas ng bibig. Ano naman ang sintomas kapag meron palang bukol o tumor dun sa ating pharynx, dun sa ating lalaugan? Hirap huminga o magsalita. Masakit lumunok, syempre masakit dun sa leeg o lalamunan. Laging masakit yon, parang hindi nawawala yung sore throat ninyo. Kasama dahil katabi na yung tenga, masakit din yung tenga, tsaka parang may maingay, ringing of the ears, at hirap kayong makarinig. Number 3, common po ito, yung mga tumor sa larynx o lalamunan o voice box. Actually, akala natin pwedeng magkaroon ng cyst dyan, mawawalan lang kayo ng boses. So pag 2 linggo na, nawalan kayo ng boses, huwag niyong isipin na natrangkaso lang kayo. Mas masakit kasing lumunok ang mga warning signs nito. Masakit sa tenga, pero yung pagkapaos ng 1 to 2 weeks, nawala ng boses, kailangan po ipatingin natin agad yon. Mahihirapan huminga o kaya mapapansin nyo bakit yung mga magulang nyo parang may sound yung kanilang paghinga, maingay. Lagi may dugo sa plema o minsan sumusuka na sila ng dugo or pag-ubo. Tsaka minsan matagal yung ubo nila. Marami pong nagkakaroon ng cyst or tumor sa ating voice box o dun sa larynx, lalo na po kapag isinabay natin ang sigarilyo at alak. So yung mga malakas uminom dyan at manigarilyo, kailangan po lagi na tayong aware dito sa mga warning signs na ito. Number 4, marami din po nagkakaroon ng problema sa ilong at sa ating paranasal sinuses. Ang sintomas naman yan, laging may sinus infection. Barado ang ilong, dumudugo ang ilong, masakit ang ulo, tapos maga itong paligid ng ating mga mata. Yan. Masakit yung ipin dun sa taas. At saka laging maga din yung ating ipin. So, pag pinatignan niyo po sa ENT at sinabing parang may polyp dyan o may cyst dyan, ipatanggal niyo na po. Huwag niyo nang sabihin na observe. Kung yun po yung payo ng doktor, gawin natin para mabiopsy yung makikitang mga polyp dyan. Number 5, salivary glands. Ito yung gumagawa ng laway natin. Dito yan sa ilalim ng ating chin. Dito sa may ibabang panga o bibig natin. So, ang senyales niyan, maga palagi, yung dito sa ating chin. O kaya naman yung jawbone o yung panga natin.
parang walang pakiramdam yung muscle ng buong face natin o buong mukha natin. Or minsan masakit yung mukha natin. Yung baba natin o yung leeg natin, hindi maalis-alis yung kirot. So, nagkakaroon din po ng cancer dun sa salivary glands. Kaya kailangan talaga pumunta sa doktor. Ano ba ang dahilan nitong mga head and neck cancer? Usually, malakas manigarilyo, malakas uminom ng alak. Pwede din dahil sa virus, may tinatawag na human papilloma virus o kaya yung Epstein-Barr virus. Kadalasan mga lalaki, pero alam nyo po, meron po ding mga babae na nagkakaroon ng head and neck cancer. Tapos, pag umidad na tayo, higit sa 40, laging may acid reflux o humina ang immune system. So, yan po yung mga nakita nilang dahilan. So, sa ating mga asawa at anak, pag napansin nyo, yung magulang ninyo, palainom, o kaya palasigarilyo, dapat ipapacheck natin sa doktor. Lalo na kung merong mga general na sintomas, kapakapain nyo. May makakapa kayong makulani o bukol dyan, laging may sugat. So, yung bibig natin, pag lagi nagsusugat, may dugo sa laway o plema, punta na ho sa doktor. Sinong mga doktor ang pupuntahan? May tinatawag tayong ENT surgeon. Ito po yung ear, nose, and throat doctor. Pwede rin po tayong pumunta sa oncologist kung meron na tayong mga nakakapang mga bukol. Doktor sa cancer yon. Pero, grupo po sila, may tinatawag pa tayong radiation oncologist o sila yung mga doktor na nagre-radiation. Pero kung nakita nyo ang problema, yung sinabi ko nga dun sa bibig, hindi kayo sigurado, o kaya dun sa inyong balat, pwede rin po kayong pumunta sa inyong dermatologist. Malalaman din ho nila kahit bibig yung problema nyo. Kasi kasama yan sa kanilang mga chine-check, yung mga mucosa. Pero kasi po, meron din mga cancer nagsisimula sa balat, meron din po mga cancer katulad ng sarcoma, pwede rin tumubo sa ating ulo at leeg. Yun, kailangan talaga tayong pumunta dun sa mga dermatologist din. Ano yung mga test na usually pinagagawa? Siyempre may blood test. Tapos yung mga endoscopy o silip, nakikita yun sa computer, magagamit nyo dito yung inyong PhilHealth. Alam ko po, may nama-minus mula sa PhilHealth. Pag may bukol, sabi ko nga, ipatanggal, ipabiopsy, huwag tayong magtatago. Kailangan ng mga chest x-ray, MRIs, PET scan para tignan kung merong activity o merong tumor dyan. Ang mga ipapayo sa inyong gamutan, madami. So marami kayong choice. Kaya nga ilang doktor ang kailangan yung puntahan. Katulad ng chemotherapy, oncologist po ang gumagawa niyan. Tapos, meron din silang binibigay na immunotherapy at targeted therapy. Pero kung kailangan radiation, sasabihin nung inyong oncologist, punta ka dun sa radiation oncologist. May mga bukol kailangan tanggalin agad kasi bumabara, lalo na nga po dun sa larynx natin. Kasi pag hindi ho tinanggal, lalaki, hindi ho kayo makakahinga, hindi kayo makakain. So, dito nyo kailangan yung ENT surgeon ninyo. Tapos, kung sa balat o sa kalamnan, kailangan nyo din yung mga derma nyo at saka nutritionist nyo. Kasi nagiging problema nila, paano makakain ng ayos. Kailangan din ng pulmo kasi mahihirapan huminga. Mga anak, pag napansin nyo yung magulang ninyo o yung binabantay nyo, kasi bawat pamilya, iba-iba yung nagiging sakit nila. Nawala ng boses, 2 linggo. Huwag niyong isipin, ako baka natrangkaso lang. Lalo na kung malakas manigarilyo at uminom ng alak. Kailangan ipa-check up yung ating mga magulang sa ENT or oncologist. Maraming nagkakamali sa
akala. Kung ENT ang una niyong napuntahan at sinabihan, halimbawa ang problema, bukol sa dila, mag-second opinion po tayo sa oncologist para mapaliwanagan yung treatment. Kasi pwede kayong papuntahin ng inyong oncologist dun sa radiation oncologist. Kasi po, minsan, hindi na pinuputol yung dila ngayon. Iki-chemotherapy muna nila or irradiation or targeted therapy or immunotherapy. So, kawawa naman kung naputulan agad ng dila ang mangyayari. So, maganda, natanong nyo yung mga lahat ng klase ng doktor na mag-aalaga. So, kung problema sa paghinga at pagkain, kailangan ipagamot agad. Kasi, pag hindi natanggal yung bukol, sabi ko nga kung doon sa larynx o voice box, hindi na makakahinga, hindi na makakakain. So, yun na po yung katapusan. Doc, paano naman natin mapiprevent yan? Yun nga po, check up sa ENT kapag naninigarilyo at umiinom ng alak, ang binabantayan yung mga magulang sa ating mga anak, ha? Or sa ating mga misis sa kabiyak. Mas magagamot yung bibig, yung lalamunan, yung ulo, yung tenga, yung boses, yung ubo kapag maaga malaman. So, mas magiging madali yung gamutan, mas gagaling yung ating mga mahal sa buhay. So, nabigay ko na po yung mga warning signs. So, please, nakikiusap ako. Bantayan nyo po mabuti yung mga tatay ninyo na mahilig manigarilyo at saka uminom ng alak. Pero alam nyo po, dun sa cancer sa head and neck, sa ulo, dito sa ating leeg, yung iba po hindi naman sila nanigarilyo, hindi rin po nainom ng alak, but maybe sa edad nga humina yung kanilang immune system, kaya din po nagkaroon ng mga cancer. So, marami po akong nakita, nakasabay dito, mga kamag-anak din. So, yan po, bawat pamilya, iba-iba nga lang po yung aalagaan natin. So, sana po, nakapagbigay ako ng mga senyales, warning signs para madala natin agad yung mahal natin sa buhay. Maraming salamat po.